Kumare! Nako, happy Thursday sa inyong lahat. Ikaw ba ay may ganang kumain ngayon? Well, para mas ganahan ka pa at ma-detoxify ng husto ang mga kinain mo from yesterday. Talagang may pang yesterday. Eto, marirekomenda ko sa iyo ang pag-inom ng MX3 tea with pandana. Alam mo ba ng bawat MX3 tea ay gawa sa dahon ng mangustin na hinaluan ng pandana para mas refreshing sa ating panlasa. Ang isang sachet ng MX3 tea ay good for 1 liter of water. Pwede siyang hot or cold. Maaari mo din itong dagdagan ng added flavors tulad na lang ng lemon or honey para mas ma-enjoy ng buong pamilya. Nakakaloka yan. At hindi lang din yan, 'di ba? Habang ini-enjoy mo ang pag-inom ng tea, nakakatulong din ito gaya ng sinabi ko kanina para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. Kaya nga naman kung meron kang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com o di kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. Dahil ako pa rin ay mag-isa ulit. O, diba? Gaya ng sinabi ko kahapon, ang ating Tita Cora ay humayo papuntang farm. Nakakaloka. Muling nagtabas ng mga talahib. Nakakaloka. Isang magandang araw po. Araw po ng Huwebes. Of course, patuloy ka pa rin nakatutok sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo. Yan! At balita ko, diba? May nakikinig sa atin all the way from Zambales. Sina Laura Ashley. Diba? Hi! Ang Laura Ashley Food House dyan sa may San Narciso, Zambales. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa laging pagtutok diba? Sa Baklitas na nakakaloka to the highest level. At syempre, muli po, ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora na nagtatabas ng talahib ngayon sa farm. Eto na ang Baklita sa Woo! Hi po sa inyong lahat dyan. Sa mga nanonood via our social media, of course, on our Facebook page sa Energy FM. Hello po sa inyong lahat at syempre sa ating TikTok account and of course ang ating YouTube channel sa Team Replays. Hello po sa inyong lahat dyan. Hello Philippines and hello world. Luzon, Visayas and Mindanao. Eto na ang malupitang chika na hatid ng nag-iisang bakla. Diba? Eto na aking nasagap na chika. Bakalain nyo ba naman dahil laman ang blind item. Hindi na, alam mo yun, halos ilang buwan na din. Diba? Pero ngayon lumutang na ang pangalan na meron na naman isang kapuso actress ang lilipat di umano. Diba? Naksatara. Sa bakura ng ABS-CBN dahil napagod na daw sa kaantay na mabigyan ng big break sa kanyang home network. Homegrown na network. Nakakaloka. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media at lalo sa mundo ng X. Diba? Na dating Twitter. Lumutang ngayon ang pangalan ni Miss Rian Ramos. Nakakaloka it is. Na siya na nga daw di umano ang tinutukoy na kapuso actress na tatawid sa bakuran ng ABS-CBN daw next year. Tinatapos na nga lang daw ang kanyang mga proyekto. Pero sabi nga ng ilan, parang napaka-imposible naman kasi diba, siya yung gaganap na bilang isa sa mga karakter doon sa sequel ng Encantadia na nakahain pa sa kanya. Tapos parang meron pa siyang itong, kumbaga parang this coming weekend, meron na naman siyang teleserye na parang gaganap sa magpakailanman ba yun? Correct me if I'm wrong. Doon ba yun? Napanood ko lang sa trailer yung kagabi na parang sabi ko, ito ba yung sinasabing lilipat? Ang dami niyang proyekto. Pero yun nga din ang napansin nga daw ng mga netizens. Kasi nga naman daw, kumbaga, pinupupog na Santaray. Sana ako din maka-experience sa pupugin. Lalo na mga car wash boys dyan sa Endomingo. Hi po sa inyong lahat.
Magbasaan tayo, boys. Ganon. Pero eto na nga, halos pinupupog naman daw ng left and right ng mga proyekto itong si Rian Ramos. So parang tipong wala silang makitang rason nga para lumipat itong actress sa Kapamilya Network. Pero ang napapansin nga nila, 'di ba, na oo, pinupupog man siya ng proyekto pero parang laging supporting role ang kanyang peg. 'Di ba, na nakakaloka. Parang wala naman daw talagang big break talaga na ibinigay pa dito na siya ang nagli-lead. Kasi 'di ba, nung pinagsama-samahan nilang proyekto na kung saan nakasama niya doon na si Dingdong Dantes, supporting din siya doon. 'Di ba? Tapos eto naman ngayon sa Pulang Araw, supporting pa din siya. Oo, hindi man lang siya mailid. 'Di ba? At isa rin daw sa tinuturong dahilan dito ay baka daw may impluwensya, di umano pa din, chika pa din dahil hindi pa confirm. Para daw, alam mo yun, isa din daw sa nakakapagpa-decide niyang lumipat daw sa Kapamilya ay ang kanyang current boyfriend. Ay, nako, grabe na ito. Hindi naman siguro impluwensya. Baka naman talagang may mga hindi naman impluwensya. May pag-uusap. Siguro may pagsasangguni. 'Di ba? Paghingi ng opinion. 'Di ba? Usually pinag-uusapan niya na magkakarelasyon. Pero walang kumpirmasyon doon. Dahil syempre alam naman natin yung jowa niya ngayon busy sa pangangampanya. 'Di ba? Pero yun na nga, 'di ba? Kung sakali naman din, nakakalungkot naman kung sakaling totoo man ang balitang ito na siya nga yung tinutukoy sa blind item na paglipat kasi nga naman daw hindi nabibigyan ng talagang big break. Oo, may mga binibigyan na trabaho kaya lang puro supporting roles. Hindi ba dapat magpasalamat pa din dahil may trabaho, if ever? 'Di ba? Yung iba nga dyan kahit ma-extra lang ng bongga, 'di ba? Okay na yun. Pero kung magiging big deal naman dahil alam mo yun, wala ka sa lead role, ang importante naman dito, nagagampanan mo pa din ang iyong trabaho ng maayos sa pagiging magaling mong actress, 'di ba? Na nakakalo. Kung yun lang naman yung basehan para sa akin, parang ang babaw naman nun para lumipat. Ang dami nga dyang artista, 'di ba, na walang trabaho. Samantalang, 'di ba, si Rian naman, very busy naman din siya. Kung ano man ang dahilan niya, well, malalaman naman din natin 'yan sa mga susunod na mga araw, 'di ba? Kung totoo man. Pero kung sakali naman din, I don't think kasi may Encantadia pa siya. At very crucial din na part or role na binigay sa kanya dito. Dahil parang siya yung kapatid ni Cassiopeia sa gagawing 'di ba? Gagawing sequel ng Encantadia. Kaya I don't think na siya yun. Ito naman yung iba naman kasi makapangalan lang, makakalat lang naman kayo ng issue. 'Di ba? Na nakakaloka yun. Pero kung ano-ano man din, we wish her well, 'di ba? Isa siyang magaling na actress, 'di ba? Kung hinihilingan ng kanyang mga taga-suporta, nabigyan nga siya ng role na maganda, hindi ba? O kaya mabigat. Kung mabigat lang din, sana pagbuhatin nyo, ganon. Char lang. Hindi, 'di ba? Kasi kung mga lead roles lang naman, I think naman nabibigyan naman ng justice kahit pa sabihin mo mga supporting roles. Pero main cast pa din naman. Then why not, 'di ba? Yun lang naman din. Kaya wag muna tayo magspekula ng paglipat, 'di ba? Ang daming ganyan, 'di ba? Na spekulasyon na kasi hodang ganito, 'di ba? Nakakaloka. Antayin natin, 'di ba? Kung totoo man nalilipat, abangan natin sa 2025 gaya ng pinapakalat na balita na isa siya sa lilipat. Well, malalaman naman din natin 'yan, 'di ba? Sa 2025. Oy, nako, malapit na, ilang buwan na lang matatapos magpapalit na ang taon, 'di ba? Pero hanggang ngayon nakikita pa rin natin at active pa rin naman din siya under GMA7. I don't think magkakaroon tayo ng dahilan para mag-isip at magbalita na siya ay lilipat nga dahil hindi na siya masaya sa kanyang ginagawa. 'Di ba? Mukha namang masaya naman din siya kasi work pa din yun. 'Di ba? Malungkot siya pag wala na, ngangers na. Pero yun nga, gaya ng sinabi ko, malalaman natin yan. Pero eto, sa ating pagbabalik, isang umating mong tsikahan at impormasyon ang ating nakalap mula sa ating mga chismosang kapitbahay na ang Showtime nga daw ba ay nakikipag-usap na bang muli sa TV5?
Oh my goodness. Kung ano man yan, sama-sama pa rin natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo Woo Woo! Muli po ako po si Kapitana Sisa. Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo